Maring natanong mo na ito sa sarili mo. Magkano pera kaya ang kailangan mo? Pag nag-retire ka, komportable ka naman. Magkano wealth ang kailangan mo i-create? Ilang property ang kailangan mong i-own? Ilang overtime pa kaya ang kailangan mong gagawin para kahit papano is okay ka pag nag-retire ka na? Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Ako si Rom, a licensed financial advisor, an accountant dyan sa Australia. Currently nasa Pilipinas ako sa Pampanga. Wala tayong video last week, no? It's Holy Week. So, I'm back. Bibigyan lang kita ng idea. Maging guide mo ito. Ito yung strategy na ginagawa ko sa sarili kong pamilya at sa kliyente din, sa kliyente. Kung gusto mong maging super rich, doon ka masaya, that's fine. Maaring hindi ito applicable sa'yo. Kung gusto mong maging komportable lang, to have a strategy na it's a combination of support from the government, wealth create, and then to enjoy a happy life, working life, a combination of a well-balanced lifestyle, hindi puro trabaho, you incorporate happiness, wellness sa iyong strategy. Maaaring para sa iyo ito, and you will be surprised actually na hindi mo kailangan ng sobra-sobra Hindi mo kailangan ng milyon-milyon to be comfortable sa retirement mo. Kailangan mo lang ng konting strategy. Ang amount na i-discuss ko is maring ma-surprise ka. Maring maging guide mo rin ito para hindi ka maloko ng mga ibang nagbebenta ng mga investment products. Kasi ang strategy nila is takutin ka na hindi enough ang wealth na create mo. And then magbebenta sila sa'yo. And then naisahan ka, naloloko ka. So this is only a guide, Hindi ito financial advice, a strategy na ina-apply ko sa sariling pamilya ko. Magkano ang amount na kailangan ni Rom para sa pamilya ko, Hindi sa milyon-milyon, It's only 451,500 on top of my family home. Provided, na fully paid ang bahay ko. Mayroon akong 451,500 and I'm healthy and happy. Kasi yun lang naman ang kailangan natin sa pag nag-retire, di ba? So, and you will be surprised actually na yung 451,500 is better than a family na mayroong 1 million. Bakit ganun, I-explain ko siya. Si Mr. and Mrs. Rom, fully paid ang bahay nila, for example, ina-assume natin na it's in today's money, na 67 years old na ako. And ina-assume natin na napass natin ang income test, residency test, eligible tayo sa pension. So Mr. and Mrs. Rom, fully paid ang bahay, and healthy, and happy. Meron siyang 451,500. So may full age pension kami, na approximately 43,753. So sabi ng ASFA sa retirement standard, it's not enough, Kasi sabi nila, to live comfortably in Australia, pag retired ka na, is 72,000. Pero ang pension is 43,753 lang. So magdo-draw down ako ng kahit 4% doon sa aking 451,500 na naipon on top of my family home. So ang 4% na yon is approximately 18,060. I-add mo yung 43,000 na pension ko in 1 year. Pension namin mag-asawa pala, And then 18,000 na din-draw down namin doon sa 451,500. So, meron akong approximately na 61,813. Di ba? Kung titingnan mo siya, assuming, i-analyze nyo, fully paid ang bahay mo ngayon in today's money. Fully paid ang bahay mo, you are happy, you are healthy, and meron kang 61,000. Ano nang expenses mo doon? Food, car, transport, So, food, maaring, di ba? 1,000 a month, car, 5,000 a year. So, maaring okay na, sa aming lifestyle. Maaring hindi okay sa inyo. Kung gusto mo mas mataas, and that's fine naman kung yun ang magpapasaya sa iyo, So, 61,000, sabi ng ASFA, 72,000 to live comfortably. Maring sa amin is okay na yun. Pero kung sinabi namin na, di ba, i-push pa natin ng konti, we can actually work. Approximately, pwede kaming kumita ng around 9,000 or around 11,000 kung i-consider natin yung pension bonus, work bonus, na hindi apektado yung pension namin. So, na-push sa 72,000 yung income namin supposed to be, na hindi apektado yung pension namin. Yung isang pamilya, si Mr. and Mrs. Pedro, for example, 451,000 lang yung pera mo, Rom. Meron kaming 1 million, fully paid ang bahay namin. Wala silang pension straight away, di ba? So, wala silang pension. So, parang give up nila yung tinatanggap ni Rom na 43,753. Pero sabi nila, so, hindi enough yun. So, magdo-draw down din lang ako ng 4% doon sa 1 million ko. Bakit 4% ang lagi kong sinasabi, Kasi the best financial advisor will tell you, sasabihin kay Mr. Pedro,
Kung gusto mo mag-last ang 1 million na yan for the rest of your life, 4% lang yung i-draw mo, ano. So 4% nun, 1 million, meron na siyang 40,000 for that retirement year na namin, ano. Meron siyang 40,000. Ako, meron akong 61,813. So parang, di ba, parang na-analyze, parang nalugi ko siya doon, ano. Dahil nga sabi ko nga, there's a strategy sa retirement, ano. At bakit ganun, ano? Yun kasi ang rule natin ng ating gobyerno, no. Nasabi ko nga, you will be rewarded when you create wealth during working life, and you will be penalized din kung too much din. Nakita din natin to, di ba? Pag kahit sa Medicare natin, di ba? No? Medicare, patas-patas tayo sa 2%, pero kung kumita ka na mas malaking kita mo, charge ka ng surcharge. Ganun din eh. Bakit gusto rin ng gobyerno na gastusin mo agad yung pera mo, di ba? Hindi ka namin ipipension kung sobrang laki. Ayaw niya kasing ano eh. Ayaw niyang i-transfer yan sa through inheritance. Kasi walang tax kasi yun eh. Kung di ba, kunwari, meron kang too much asset, namatay ka, ipapasoon mo sa anak mo, walang tax na may charge sa doon eh. Ang gusto ng gobyerno, gastusin mo kaagad yan eh. So balik tayo dun sa pension, parang may 1 million siya, 451,500 lang. Parang nalugi siya. Something to think or consider sa retirement style mo. So ano ang strategy na kailangan nating gawin, ano, na strategy na ginagawa ko sa pamilya ko, ano? First, buy a house. Kung wala kang bahay, bumili ka ng bahay, no? Kasi ang sarap ng nag-retire na mayroon kang bahay, no? Hindi ka na umupahan. For me, a house is an investment machine na nakikreate ng wealth sa'yo, na hindi siya asset tested, hindi apektado. Kahit na 1 milyon na titirahan mong bahay, hindi apektado ang pension mo. So that's the first strategy, buy a house, no? Number 2, invest in property shares. Kung nasa accumulation phase ka pa lang, bata ka pa, kailangan mo mag-create ng wealth, no? Kasi may mga tax incentives and tax benefits doon. Yun ang ginagawa ko. I invest in property and invest in shares, no? Check if you reach 451,500 in today's money, ano? So tingnan mo kung kulang pa, magsipag ka, magtrabaho ka, mag-contribute ka sa superannuation mo or mag-invest ka ng property. And there's a lot of benefits. You will be rewarded by the government. Yan, ano. Kung na-reach mo na siya, yung 451,500, this is for couple. Ano. Kung single ka naman, nakalimutan ko kung single ka, 301,750 ito, ano, in today's money. So couple, 451,500, single, 301,750. So meron ka ng bahay, nag-invest ka, chinek mo, parang naabot ko na yung Roma. Diversify and protect that investment, no? Yung 451,500, huwag kang magpaloko kung saan ilagay yung mga investment mo na yan, ano? Maaaring very rampant ngayon ng set up a self-managed super fund para bentahan ka ng ibang mga andaming investment products, bentahan ka ng cryptocurrency, gold, kung ano mang assets. So protect that 451,500. Diversify it. If you love property, maaaring may mga iba nag-invest sa property, and that's fine as long as you understand kung ano pinapasok mo, ano. And then, na-diversify mo na yung investment na yan, pinotect mo na yung 451,500, pay off your family home, no? Ang sarap na nagre-retiro, nabayad ang bahay. Maraming maiinis sa'yo sa strategy na ito, ano? Lalo na yung mga nagbebenta ng property. Pero, bakit natin kailangan bayaran ng family home? Kasi sasabihin nila, bakit mo babayaran? Mag-invest ka ulit ng property. It will give you a bit ng konting security, kung fully paid ang family home mo. Maaring strategy mo na bumili ng maraming property. Kung doon ka sasaya, that's fine din. Kung naintindihan mo siya, kung gusto mong sobrang yumaman, that's fine. It's up to you. Pero sa strategy ko, I want to pay off my family home. Pag tumatanda ka kasi, hindi mo alam na baka may trabaho ka pa, baka sakit ka pa, maraming pwedeng gawin kasi hindi ko naantayin yung retirement ko to enjoy life, no? Kaya nandito ako sa Pilipinas. I mean, I want to experience this habang bata pa ako. I want to pay off the family home now, kagad, no? Para pag nag-retire ako, ang dami pang time na pwede pang gawin to create an investment din naman kung bayad na yung bahay ko. So, focus on your health, wellness, and happiness. After that, no? Parang ginawa ko, I opened this vlog channel. Nagbibisita ako sa mom ko sa Romblon this coming weekend. It's not about accumulation of wealth, accumulation of stuff. Basahin nyo yung Regrets of Dying Person na book. I-google mo siya and then buy that book, no? I-google mo yung latest na report ng Harvard, no, sa about happiness. Or basahin mo yung libro ko na Living Without, no.
Na binabanggit ko doon na happiness is the new rich, a peace of mind is a new success. Ano. Yung last natin is to, di ba, to enjoy life. No? So, 6 strategies: buy a house, invest in property habang nasa accumulation phase ka pa, check that balance, monitor that investment, diversify, protect your investment, pay off that family home, and focus on your wellness, focus on your health, and focus on happiness. Ganon ang strategy for retirement. No? So, kung may natutunan ka sa video na ito, maaaring magkakilala ka na magbe-benefit dito, like mo, share, mag-subscribe ka sa channel ko. Thank you.